Okay? 13 na ba to? 13? Di ba 12 kay Ramon? 13, Okay. Si Ramon. Okay. Episode 13 ng Soup Talks. So before we continue with our kwentuhan, magpapasalamat muna kami sa sponsors namin. Sa mga tumulong mag-produce ng Soup Talks, si Panic, si GP Lubricants, Si Hobby Dynamics. maraming salamat at sa lahat ng mga tumulong. Wala na. Wala na. Okay, yun lang daw. Hope you enjoy the show. Welcome to Soup Talks. You might learn a thing or two, or absolutely nothing at all. This is not an interview. Any opinions expressed are solely those of the people speaking, and may or may not make sense. Proceed with an open mind. So, welcome to another episode of Soup Talks. This is already episode 13. Biruin mo yun? Nakabuo na tayo ng 13. Dami na. Oh, so we started this podcast, 3 months ago? As I saw on the page on YouTube, no? Hindi. Parang yung first podcast natin was 3 months ago. Ay, oo nga. Kasi ano tayo eh. Once every Friday, di ba? So, 4 Fridays in a month. Compute ba yun? Oo. So basta ito, number 13 na to. Number 13 na to. So andito tayo sa Deep Valenzuela. Kasi meron tayo isang special guest. So most probably, alam nyo na kasi may-ari ng kotse to. So he is the defender. Ay, tinuro ko sa'yo. Welcome to Soup Talks. Ano yan? Paano? Yung... Okay. Ano muna tayo? Tagline. So again, disclaimer lang, no? So you may or may not learn anything from this podcast. You may not be able to follow the train of thought of the conversation, but it's okay. Sit back, relax, and enjoy. So again, we're here in Valenzuela City. Kasama natin ng isang legendary car builder. He is the defender of the Econo Cars. Econo Cars. Malalaman nyo mamaya yan. None other than Timothy Tan. Hello, good evening. I'm Tim Tan, ng Titan Auto Parts and Accessories. So Tim, ako si Maboy. Ito si Ramon. Nice to meet you, boss. So Tim, introduce mo naman yung sarili mo. And your shop. Tell us more about yourself or something about yourself and the shop. Well, I'm Tim Tan. You can also call me as, marami nakakilala sa akin as Timothy Tan. Ngayon, naging Titan na ang pangalan ko dahil sa business na Titan Accessories and Auto Parts and Accessories. Well, nag-graduate ako sa UST as interior designer. Okay. Nagkaroon ako ng trabaho after that. Konti lang, ilang taon lang. And then, nag-shift ako as a chef. So, nagtrabaho sa Europe for several years. Almost 5 years, 6 years na Europe? Chef. Oo, sa Spain. Tapos when my dad na nag-request na baka pwedeng magre-retire na siya, so kung gusto ko raw umuwi to run the business. So yung family business kasi namin is in automotive industries, no? So umuwi ako dito. After that, doon namin natayo yung Titan Auto Parts and Accessories. Parang to continue yung business namin sa automotive. So, kami yung before kami yung nagsusupply sa mga provinces sa mga auto supply. Like yung mga, anything na makikita nyo sa auto supply, nasusupply namin yan sa probinsya. Bushing, bearing, lahat. Tornilyo. Lahat ng i-mention ng kliyente namin, meron kami. Ganun ang mindset ng dad ko. Pagdating sa business, huwag mong sasabihin wala ka. So, meron at meron. Kaya ang ginagawa niya, pagka wala, import, supply, ganun na ganun. So, ganun yung ginagawa ng dad ko. So, nung nakauwi ako dito, which is 2014, doon namin natayo yung Titan. Okay. So medyo matagal na rin siya talaga. Okay. So, yung shop lang natin, yung workshop natin, natayo lang naman to noong 2021, no? 2021. So, first passion mo talaga is cooking. Drawing. Designing talaga. Kasi graduate ako in interior design. Ang in-aim ko noon before kasi is industrial design dapat eh. Iniwasan ko yung math. Okay. Sumubo ako sa architect, may math pa rin.
So yung meron akong pinsan na yung wife niya graduate sa UP ng interior design. Sabi niya, less yung math daw sa interior design. Doon ako napunta. So, paano ka napunta sa pag-chef? Kasi, yun nga, sabi mo, interior design ka, akala ko passion mo na it's cooking talaga. Oo. Actually, passion ko talaga yung is cooking, pero yung kaldero tsaka hindi nila passion sa akin. Ayaw nila sa akin. Nakasunog na ako ng itlog eh. So before nun, parang, after ko kasi graduate, so I got married. Napunta kami sa Spain. So, nung time na yun, I was hoping na magkaroon ako ng trabaho as interior design. Okay. So, dala ko lahat, diploma and credentials. Pero opportunity, dahil sa Spain is, kailangan mong maging fluent dahil yung client mo, kailangan mo kausapin sa Spanish. Okay. Eh, ang Spain noon before, medyo mahigpit sila pagdating sa language barrier. Okay. So, ang gusto nila mangyari, ikaw yung matuto ng language nila. Okay. So, hindi sila mag-i-English sa'yo. Localism, So, sabi nila, para pinakamabilis matuto, mag-aral, and then, gamitin mo. Lagi. Ang pinakamabilis matuto daw sa kusina. Sa kusina, sorry. Okay. So, nag-apply ako sa kitchen. So, I started as a helper, dishwasher. So, I humbly accept that. Okay. Kumbaga, dahil gusto mo matuto. Kumbaga, first time mo humawak ng maruming plato, gano'n? Oo. Kaldero. Minsan, merong kaldero na kasing halos nasa loob ako. Ayan. Malaki. So, talagang, hanggang sa, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako tatagal dito. Gusto ko lang matuto ng Spanish. Ang language nila talaga. Pero paano ako matututo? Kung kaharap ko, plato, kaldero. So, ginawa ko habang yung wino-workout ko kung paano yung system ng paghuhugas. Pati doon, nilagyan ko ng sistema eh. Kung ganun ako complicated mag-isip. Gusto ko makapanood kung paano magluto. So, doon na napunta. Gagawin ko mabilis yung gawain ko, then manonood ako sa kanila. Okay. Hanggang sa one time, meron akong head chef na sobrang bait niya, Pilipino. During our break time, ako na iiwan tsaka siya kasi naglilinis nga ako. Gagawin niya, bilisan mo dyan. Tapos minsan tutulungan niya ako. Tapos tuturuan niya ako magluto. Okay. Hindi alam ng boss ko yun. Hanggang sa dumarating yung time na meron nangyaring incident sa kusina na hindi na nila kaya. Sobrang dami kasi football. Championship ng Madrid. Okay. Tsaka Barcelona. Oh, well, yun. Big thing sa kanila yan eh. Oo, di ba? big thing sa kanila yun. So, nangyari, hindi kaya ng crew namin. Tumulong ako. Sabi, marunong ka ba? Parang kumbaga sa Spanish, marunong ka ba? Sabi ko, tinuturuan ako. Pinano ko sa fryer. So, nagulat sila, marunong ako. Although medyo may konting ano pa, pero may alam na ako. Pwede na iwanan, no? Doon, hanggang sa nakita nung boss ko yung potential ko, pinag-aral niya ako ng mga vocational course, mga seminar, pinapatid niya ako. Hanggang sa makarating ako as head chef. Ano year to? 2010? Up to 2015. Yan. So, during those times na nasa kusina ka, natutunan mo yung language nila. No, kasi ako yung nagra-run ng buong system ng kitchen eh, pati ordering eh. So, pero as a chef ka na nung natuto ka nun? Binigyan ka ng opportunity nung head chef na to be promoted. Oo, tapos ma-promote ako, tapos yung boss ko mabait din. Gusto niya yun na lagi raw kasi yung willing matuto, hindi yung dahil sinusweldo lang. So, yun. So hanggang ngayon, fluent ka pa rin mag-Espanyol? Medyo. Espanyol? Di, porque me regla, di pa di casta, gano'n, mga gano'n. Di ba? Espanyol. Kaya nung nakausap ko El Pajarito. Na-meet ko dito si Pacho. Si Otto Plus, yung Pacho. Nagulat siya. Spanish kami mag-usap. Oo, nasagutan kayo ng Spanish, no? Doon kami naging pag Spanish pa naman salita mo, pag nagagalit talaga, from the galit talaga, di ba? Sila eh, very expressive sila. Tsaka hindi sila nagkikim-kim. Gusto nila, pagka nasa thoughts nila, sasabihin nila sa iyo. Pero after that, bati na kayo. Well, di ba naman, pag medyo na younger years mo pa, parang andali pa mag-absorb ng language eh. Tsaka maganda kasi, may similarity sa Tagalog. Oo, yeah. Lamesa, kubiertos, yan, kwarto, lahat ng numero, syempre, pare-pareha. So, medyo, spelling lang yung konting doon. Sample. Introduce yourself in Spanish. Hola, soy Timothy Tan,
soy Henyo de Titan, Auto Parts and Accessories. Henyo daw siya, henyo. Dueño, sorry. So, owner. Galing. So, during those times, mahilig ka na sa kotse nun. Yes. Kasi before ako mapunta doon, may SIR ako. Dito. Tapos binenta namin yun. Tapos naging pocket money ko yun. Naka-SIR ka nung college. Actually, cool na cool ka parang nun. ano rin nun time na yun, ano ako dahil nga, sabi mo, Defender of the Econo car. Before, ayoko nang naka-SIR kasi tingin ko nun, parang iya mo pag naka-SIR. Agad ka na agad kasi SIR Hindi, ka. ginawa ko, Nissan muna ako. Kaya Nissan lover ako. Puro Nissan Sentra. Okay. So, ginagawa ko yung Nissan, ginagawa kong SR20 para medyo makalaban sa SR noon. So, ganun nakalalim yung knowledge mo nung nag-aaral ka sa cars. Medyo, yun. So, nangyari, ganun. Tapos, syempre, pag meron akong gusto isang bagay, pinag-aaralan ko lahat. Is it because of your dad, sabi mo? Yes. Yeah? To be honest, hindi ko alam bakit ganun. Pero siguro dahil nga bata pa lang kami, dahil yung garahe namin, yung bodega namin, kasya 10 sasakyan dun. Bata pa lang kami, nag-i-import na si dad ng mga sasakyan from Japan. Yung mga Toyota Corolla o mga Corona na wagon, na wala dito sa Pilipinas, half-cut niya kinukuha, tapos binubuo niya rito sa Pilipinas. Nasa garahe namin yun. Siya mismo. So, Okay. ano nangyayari sa amin, hindi ko alam. Siguro, pagka, halimbawa, wala kaming school, imbis na paglalaruin niya kami, pagbabakasyonin kami, paglilinisin kami ng sod-damakmak na alternator, starter, ganun. So, yun yung nagiging vacation namin. Okay. So, you were hardwired to be in the automotive industry. Pero hindi ko na isip. Subconsciously, no? Para sa akin nun, bayan, bakasyon, tapos linis kami ganito. Typical na bata na isip, di ba? Tapos nakakita kami ng mga sasakyan, di namin alam, ba't ganyan, ang liit ng mag, size 14, 15. Tapos, naka-wagon, kulay, parang, pa yun, battle green na kulay, ang ganda, pati green. So, yun. Hanggang sa may time pa na may picture siya with Eddie Garcia kasi nasa LTO siya, pinapa-register niya yung wagon na Toyota. Binili ni Eddie Garcia. On the spot? On the spot. Sabi niya, saan yung bahay mo? Puntahan natin, kukunin ko yan. Binayaran siya to. So, yung mga ganun, hindi namin alam hanggang sa lumaki na, nung nagkaroon na ako sa right age, nagdo-drawing na ako ng notebook namin pag schooling, do-drawing kami, didesign na namin yung kotse, Honda Civic, Nissan, Skyline, ganun. Do-drawing kami ng brother ko. So, hanggang sa unti-unti, yun na, hanggang sa nung nag-college na ako, doon na ako natuto sa sasakyan. Nung nasa Spain ka, anong kotse binili mo? Actually, wala. Ang meron lang kami nun, BMW. Yun. So, pero kasi sa Spain nun, parang nakikigamit kami doon sa parang pinsan. Kasi yung ano tawag dito? Pagko-commute sa Spain, sobrang ganda ng access nila. Parang di mo talaga kailangan ng kotse. Mas gugustuhin mo kasi pati parking hassle. So hindi mo rin i-attempt na magkaroon ng sasakyan. Pero kung halimbawa, for example, marami doon Pilipino na yung trabaho nila kasi Madrid ako center. So parang sabi mo ng New York, sobrang busy ng road. So talagang yung pagpa-parking, yung traffic, medyo hassle. Mas okay pang walang kotse, parang gano'n. Ganun. Pero doon ko mapapasok yung Mugen RR. Kasi nung nandun ako sa Spain, baliw na baliw ako sa Evo 10 dito sa Pilipinas. Okay. Nung lumabas yung Rally Art na hindi Evo, na Mitsubishi Lancer. Pero yun yung turbo rin, di ba? Oo, turbo din. So sabi ko, ito yung bibiling ko pag uwi ko. Hanggang sa sinearch ko yung Evo 10, nagustuhan ko. Sabi ko, ganda. Pero nung naglalakad ako pag galing trabaho, may nakita ako tumawid, ganun, kulay pula. Ganda nun, ano yun? Tapos nung habang naglalakad ako, hindi ko namalaya na doon pala siya magpa-park. Pag-park niya, naka right hand, Mugen RR. Pula, Milano red. Sabi ko, ay, ang pugi. Sabi ko, Honda, ang pugi nito. Doon ako nag-start ma-obsess sa Mugen RR. Okay. So nag-search ako, nandun ako sa Spain, sa Pilipinas. Syempre, ang pinaka-access mo lang that time,
HCP. Oo. So may mga nagbubuo na mga 10 gen na Civic. Tama ba? 10 gen ng... 8. 8 gen na Civic FD, yung mga naka-body kits lang ng mga Mugen RR, pero hindi. Pero nakakatuwa na rin. Sabi ko, pwede to. Ang gaganda ng mga buo Hanggang sa, eto na naman, pumasok na naman yung thinking ko kasi may mga nagbabash sa FD na, mabagal yan. Okay. Kinarera nga yung 2.0 na manual ng FD versus sa SIR. Nilamon Meron pa ako noon na bidyong nakita noon kasi talagang kinain yung kulay blue na FD. So parang nagkakaroon ako ng show car lang yan. So doon ako nag-start. Nung umuwi ako dito sa Pilipinas, yung dad ko sabi niya, meron na akong kinuhang FD sa'yo. So, nasi-share mo sa dad mo na, dad, nakita ko to RR, ganda, ganon. So, pagka mayroon kaming time, nagbibideo ko lang pa. Sabi ko, naghahanap ako ng CV, ganito kasi meron ako nakita. So, hanggang sa nung bago ako umuwi, meron na akong FD. So, welcome home present niya yun sa'yo. Pakonsuelo na sa'yo kasi pinauwi ka. Pero hindi ko alam na yung nabili namin bangga. Nung time na yun. 2 liter na yun. Di pa. 1.8. Manual. So, manual. Yun yung B variant ba tawag doon? Yung gray yung interior. Kasi yun din yung pinahanap ko. Kasi ayoko ng blue. Kasi gusto ko yung malapit sa RR So medyo ang pinaka-canvas ko, yung gray. Kasi pag S, blue rin yung dashboard. Blue yung dashboard. Minsan may blue, beige ba? Ay, tama ba? May beige ba nun? Trim? Or parang off-white? Yung alin? Yung interior. Blue tas off-white gray, ba yung... gray. Yun. Kasi sa FD, meron siya lang dalawang variant sa 1.8, di ba? Which is the V and the S. Pinakuha ni Tim yung mas lower version, yung V. Tas manual. Tas manual. So, eco car talaga. Eco car defender, no? Tapos nung nabuo na, so ito hindi na alam nung ibang tao kasi kala nila, pagkakilala nila sa pag bumuo ako ng sasakyan, only budget. Limited yung budget mo. Kumbaga, kung anong meron, bibiling ko. Hindi ako ganun. To be honest, kasi ako, pagka bumuo ako ng car, ng project car ko, lagi kong kinukumpute yung most likely total. Okay. Sa... Costing ba? Costing agad, lahat. Ano yung gusto kong ikabit? Lahat yun. Ika-canvas ko isa-isa yung presyo nun. Kung ano yung pinakamalapit. Tsaka ako ngayon, iba-budget yun. Ganun ginawa ko. So FD, hanggang sa maging Mugen RR siya, actually, naka-budget talaga yun. Naka-budget na siya. Pero, ang hindi ko in-expect kasi, una ko lang ginawa is HC Racing na body kit. Okay. Tuwan-tuwa na ako dun. That's the closest thing you can get na locally. Tapos halos doon na tayo nagkakilala. Team FD. So, di ba, medyo may buyuan pa nun. Dami nun. Usong-uso yung mga, yung pinakamalapit sa Mugen RR na itsura. Di ba? Hanggang sa na-repaint namin. Nung na-repaint namin yun, meron dumating sa aking upuan ng Mugen RR, pero basag yung likod. Okay, carbon kasi. Basag. Tapos carbon yung alin? Upuan ng Mugen RR. Okay. So nangyari, sa kagustuhan ko, binili ko. Yung upuan, pinagawa ko. Pero ginawa ko, pinasolid ko na lang yung parang gloss black. Okay. Tapos pinare-reupholster ko. Nakakatawa kasi syempre yung pag-re-reupholster, dahil nga punit-punit, may sira, pangit. Pero wala nandun Doon nagsimula. Kasi ano yun car show yun. Tapos parang may naglumapit sa akin, ay, kala ko Mugen RR. Tapos! Mark my words! Pag-angat ng hood, ay, R80. Doon na naman ako ng trigger na, ba't ganun? Ba't palagi yung ba't para sa kanila? Alam mo yun, walang value yung sasakyan pagka So sabi ko, sige, tingnan natin kung ano yung pinaka-highest capability ng FD. Doon ako nagsimula. Doon ka na dumiin. Doon na. Ako sa mga Japan auction. So, doon ko na na-meet sila Makoy, sila Prince. Marami ako nakilala kasi automatic dahil nung nagbubuo kami Mugen RR, nagsimula ka sa mga interior hanggang sa biglang merong magtatag sa akin na team, merong nagbebenta ng ganito. Kakausapin ko yun. So, ano yun? Parang, ang tawag doon?
in-announce mo talaga sa car community na I'm going to build the Mugen RR. If you guys can help me, ganun. Hindi. Outsource. Hindi eh. Ano lang eh. Una-una ko kasi nakuha doon yung body kits. Na original. Na original. Nung pinakita ko yung body kits, alam ko, nag-post ako noon. Ginawa ko, halos lahat ng makuha ko sa Mugen RR, hindi ko pinost. Kumbaga, years. Nung, alam ko, isang taon na ako, doon ko pinost isa-isa. Para kunyari, tip lang. Kumbaga sa Facebook noon, para maging hype ka, parang ginawa ko, araw-araw meron akong bagong parts. Pero totoo. Tagal na nabili. Oo, okay. Nakuha ko na yun. Parang Tapos kaya nangyari, nirelease. daily, hanggang sa meron mga sumusunod na Oh, puto, ano, wild to, gano'n, no? sunod-sunod. Grabe ka, ba't sunod-sunod? Pero hindi na alam. Matagal lang na nakuha yung mga pyesa. yun. Doon nag-start sa body kits. Pinakita ko yung badge ng Mugen, kung pang ilan siyang kits. Sa kits rin, nakalagay yung number Sa Mugen nila. RR, meron. Kung pang ilan Akala siyang ko yung body badge kits. lang dun sa interior ng RR. Yun lang yung number niya. Hindi, ang sekreto, Matching yun? meron din sa bumper, sa front bumper. So, matching din, dapat. Matching ganon. din. Alam ko yung front bumper ko, nakuha ko pang 25. Oh. 25 out of 300. Kasi ilan lang yung 300 units released worldwide. Yes, worldwide. And then it was sold for 10 minutes. Sold na yung unit ng Mugen RR. Kaya sobrang hirap maghanap nun. So, how true was it na bago ka makabili ng Mugen spare parts, kailangan meron kang Mugen RR? Hindi. Was it true? Not enough na meron ka Mugen RR. Ang Mugen RR, bago ka magkaroon ng access sa secret web nila, meron silang website Okay. na secret yun, pupunta ka sa Mugen, tapos meron kang dadaanan dun. And fortunately, nagkaroon ako ng access dun. Doon ko nakita yung preno ng Mugen RR. Tapos, hindi enough na meron kang sasakyan. Kailangan mo ma-prove na by yung card. So, yung ownership card, Okay. kasama yun sa auto. So, kailangan may card ka nun, tapos meron BIN number, ibibigay mo yung BIN number, tsaka ka lang nila ipoproduce ng need mong parts. Okay. Okay. Ganun sila. So, paano kung, for example, may Mugen RR ka, binenta mo, kailangan kasama yung card pagbenta mo? Ganun siya. Okay. Ako nung time na yun, Wild, no? Oo. nung time na yun, wala akong card. So, nakiki-access lang ako before. So, doon ako nagkaroon ng access sa third brake lights, sa mga iba pang parts. So, are all Mugen RRs right-hand drive? Yes. Right-hand drive. Right-hand drive. Kasi Oo. sabi mo, meron ka nakita sa Right-hand drive din. Spain? Was that local release doon sa Spain? Local release. Kaya nung nakita ko yun, sobrang nailab ako. Magkano nila binibenta yung Mugen RR dati ng brand new? Brand new. Double the price nung FD. Type R. Okay. Kaya nga hindi Mugen R ang tawag nila dun. Double R eh. Mugen Double R. Kasi yung lahat ng spec ng almost ng Type R, dinoble nila. Okay. So parang ganun yung ginawa lang nila. So, nakompleto mo yung Mugen RR mo to the last tornilyo na Mugen RR? Hanggang sa dumating yung time na nagkaroon din kami ng chassis na 2.0 na FD2. So nung pagkakuha namin, doon namin transplant lahat Na Type R na talaga. Ni Prince. So yun na yun, napalit na yun. Tapos last piece ko, yung upuan tsaka yung mugs. Pati yung mga knuckle, gano'n, Type R na? Type R naman yun. Lahat. Kasi Type R naman din yun eh. Wala namang pinagkaiba dun sa ano eh. Yun. Is the engine number Mugen rin? Hindi. Or hindi? Actually, ang makikita mo sa engine number is Type R eh. K20A. Normal lang. Wala siya specific na nakalagay doon. Wala siya nakalagay doon. Hindi siya Mugen, gano'n. I thought meron ganun. Kasi before, nung nakakuha kami yung makina, nakalagay sa akin, K20A RR. Meron ako. Okay. May picture pa ako nun. Yung pala? Hahanapin ko yun. Yung pala, talaga nagkatawag na RR. Yung serial number. So, kasi kami ni Tim, nagkakilala kami nung binubuo niya yun. That time, DC5 hindi lang siya eh. isa binubuo niya. Dalawa. Dalawa yun, no? Dalawa. Nakita mo ba yun? Yung, alin? Yung parehas. Na Mugen? Tapos May yung sa spoon Spoon. naman, di ba? Hindi mo nakita personal na yun? Yung Mugen RR? Ganda, di ba? Nakita ko Sobrang sa pulido lipstick. talaga. Oo, yun. Nandun yun. Nakarating yun dun eh. So, teka lang. Going back to the Mugen RR. In total, how many years mo na tapos? 4 years. 4 years. 4 years yung Mugen RR. Tapos yung makina niya,
Anong makina niya? Yung head is Mugen RR. Oh. So, Anong yung black pagkakaiba? is Type R. Anong pagkakaiba ng head ng Mugen RR? Well, technically speaking, camshaft lang eh. Tapos tono ng Mugen. Yun lang. So, bumili ka ECU na Mugen. Noong time na yun, dahil may Honda Eta tayo, hindi ko na hinabol. So, ilang kinabayo nung ganun? Noong time kasi na yun, hindi ako nag-NA eh. Dahil nga ako, gusto ko yung tipong pag bumuka, hindi yung Mugen yan. Hindi. Gusto ko lagi may twist. Kaya sa JDMU sa forum sa kalagay, Mugen RR with a twist. Kasi ginawa ko siyang supercharged. So, would you say na in the world, sa'yo lang yung Mugen RR na supercharged? Ng Mugen RR. Oo. Ng Mugen RR. Kaya meron din akong ginawa na special plate na nakalagay, Mugen RR supercharged. So, kasi others na mga taga-ibang bansa na nakabili ng Mugen RR would keep it stock. Oo, kasi sa kanila, holy grail yun, di ba? So, para sa kanila, keep it stock. Pero ako, hindi. Ayoko. Tsaka ang ginawa ko pa sa Mugen RR ko, dahil limited lang yung mga parts ng Mugen sa Mugen RR, naglagay pa ako ng maraming Mugen parts. So, yung Mugen RR ko nung that time, talagang halos wala ka na makitang hindi Mugen. Mugen triple R na. So, tapos, nung natapos mo yung kotse, di ba pina-register mo yun? Or you tried to have it registered as a number 301? So, anong kwento mo? Anong nangyari doon? Ang ginawa ko kasi nung time na yun, parang pinalad lang kasi may nakausap. Tapos, in-explain ko lang sa kanya. Explain ko lang talaga sa kanya na ito yung unit, ganito yung kulay niyan, ito yung model niyan. So, sabi ko, so kung pwede mong i-register ng ganun, in-edit niya sa database. Tapos, so, ganun ka simple. Alam ng lahat ng tao that there are only 300 Mugen RRs in the world. Pero hindi nila alam, sa database, it's 301. Oo. So, sa'yo yung 1 na yon. So, syempre, ang ginawa ko kasi noon, kasi ang katwiran ko nga, well, para sa akin kasi, dahil sa lahat ng parts ng Mugen RR, considered ko na siya as one eh. Kasi pinanggalingan nun is almost 3 Mugen RR ng wreck. Nakakuha ko ng likod, back part, kinuha ko yun. Nakakuha ko ng front part, kinuha ko yung mga parts nun. Kumbaga, lahat ng pwede kong makuha, kinukuha ko. So, ano yung pinaka-challenging part na hinanap mo doon sa Upuan, tsaka mags. upuan? Bumili ka na ng maayos. Yung upuan, kila Mikichi. tsaka kila Mike, Okay. Mike Chua, kapatid ni Peter. Noong time na yon, sabi niya, Kuya Tim, meron tayong upuan. Pero ito yung presyo. Hindi ko na sasabihin yung presyo. Basta presyo. Mahal. Presyong Fortuner. Puta. Teka, anong model ng Fortuner yan? Presyong Fortuner. Black Series. Okay guys, so kung medyo naririnig yung background mo, Sorry, kasi nasa tabi Oo, kami. pasensya na kayo. Tabi kasama na kami. Commercial. Maraming dumadaan eh. Ito, green screen lang to eh. So, noong time na yon, sabi ni once in a blue moon lang dumating to. Pikit mata mo Game. na lang binili. May budget naman ako noong time na yun eh. Saka yun yung ini-aim ko eh. So sabi ko, sige, go. Tapos yung preno ba? Sabi mo? Preno, madali eh. Ano Hindi yun? dahil nagkaroon ng access Ano yung sasabi mo sa akin? Upuan at saka? Mags. Mags. Oo, kasi yung Mugen na GP, Okay. ang lumabas lang dito sa atin, 17 by 7, 8, ay 7.5. 7.5, Tapos 18 by 7.5. Okay. Ang Mugen RR, may badge na hindi GP, RR. Oh. Okay. Tapos, siya lang yung 18 by 8 o 8.5. 8.5, sorry. 18 by 8.5. Kasi since pinalitan mo rin lahat ng suspension mo, knuckles mo, nag-iba rin yung offset nung Type R, di ba? Pasok ba yung mataas na offset? Kaysa sa local na... Kaya ang problema ko noon, pasok masyado kasi kahit syempre, pag Japan, pag lumalabas ng factory, yun talagang pinapasok nila, di ba? So, nag-i-spacer lang ako. Oo, kasi kahit yung nakita kong RR kala Prince Lou, lubog din eh. So, Yun. noong time na yun, you said you got access sa web, parang domain nila? Sa secret website. Was it, considered as, kinilala nila na Mugen RR talaga yun sa'yo? Hindi, kasi meron akong bin na nakuha. So, pinahiram sa akin yun, a good friend of mine. Pinahiram niya na
siya rin is Mugen RR lover din siya. Talagang, pero wala siyang unit. Pero marami siyang parts ng Mugen RR. Pinoy? Sa ibang bansa. Pinoy siya, Pinoy? Pinoy. Pero sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Wala siyang unit pero lahat ng parts, brand new parts ng Mugen RR, meron siya. Bata ba to? Kaidaran ko lang din siguro. Si Wex ba to? Hindi eh. Hindi. Yeah. Kaya si Wex? Wala pa eh, hindi. Ang alam kong pangalan niya ngayon is Wilhelm Cruz. Wilhelm Cruz. Oh, asawa ni Pepes. Okay, kilala ko yun. Okay. Yan. Kakasi ko yun sa high school. Si Wex nga. Si Wex! Diyan ako nagkaroon ng idea nun sa bin number. So, nung na-outsource ko yung bin number, yun, doon ako nagkaroon. Kasi nung time na yun, parang desperate ako makakuha ng mga brand new parts. Kasi syempre, paano kung gagamitin ko? Wag naman sana, na-aksidente ako. Anong gagawin mo? Diba? Mugen fanboy yun. Kahit yung mga gloves, meron siya Mugen. So yun, yung mga ganong item nakuha natin, tapos yung mugs pinakahuli. Kasi nung time na nabuo mo yun, first show na sinali mo sa kanya, hindi pa yun yung mugs niya, di ba? Diba? Naka Z40 yun, Z40 na race. Kaya nung next show nung kasama na yung spoon, naka Mugen RR na mugs na siya. So in total, magkano inabot ng Mugen RR na yun? Tansya mo? 4 million? 4 million. Yung parts lang Parts na wala. That was way back, 2014? Mga ganun? 15? Ko siya natapos? 18 eh. 2018, tapos ko siya eh. Okay, natapos mo na yung kotse. Na-tune na and everything. Na-drive mo yung kotse with all Mugen original na. How was it? Sa akin, parang medyo kasi ganun ako eh. Pag nabuo ko, dali ko magsawa. So, nung time na yun, parang naabot ko na siya. Hindi ko makita yung value niya. Marami nakakita, ang pugi nito. Pero sa akin, nakagarahe lang yun. Ganun eh. Ganun yung nangyari. Hindi ko alam kung na-immune ba ako. Tapos, pero pag dinadrive ko siya, talagang masaya ako. Tsaka pag, syempre nakikita mo sa mga event, minsan sa mga meetup, nakikita mo yung value kasi na-appreciate ng mga tao. Pero in the end of the day, pag nandun lang sa garahe mo, sitting there, parang minsan ayoko na. Parang next project naman tayo. So, at least napatunayan ko na yung binubuli yung FD, sige, tapatan nyo yung FD na yan. Tingnan natin kung kaya abutin yung SIR yan. Parang ganun yung nasa isip ko. So, masabi mo pa rin yung FD ni Tim na yun, yung pinaka sikat na FD dito sa Pilipinas, no? I would say. Kasi nung time na yun, hindi pa lumalabas yung mga ibang Mugen RR owner eh. Doon na lumabas nung medyo nabuo ko na. Doon na si Maudi, Boss Mark. Yung original na right-hand drive. Tapos, syempre, pinopost natin yan sa ibang mga page sa Facebook sa ibang bansa. Nababash pa nga tayo dyan dahil sabi nila, paano naging Mugen RR yan? Left-hand drive yan. Hindi nila naisip na kinonvert nga natin para maging to make it drivable. Diba? So, ayun. Ganun yung nangyayari. So, I might say, talagang happy ako na naabot ko yun. Kasi, yun nga yung natin yung gumawa tayo ng isang car project na masasabi natin na hindi lang siya for show. Pero doon ka na-establish sa car community as Timothy Tan, no? Yun. Doon ka nakilala. Kasi pag sinabi mo Timothy Tan, di ako nagpo-post ng mukha ko. Sa mga car meet, lalo na sa Team FD. Parang dati mags lang ang picture mo, di ba? So minsan, ikaw pala si Timothy Tan. Ganon. Kasi hindi ako nagpo-post ng mukha ko eh. Puro kotse. So, ayun. Doon nila nakilala. Si Timothy Tan. Minsan, meron ako. Nasa group ako ng isang FD nun. Tahimik ka lang. Uy, Timothy Tan. Yung ganito, ganyan. Tahimik lang ako. Pero nakakatuwa kasi na-inspired mo pala sila. Tsaka yun din. Speaking of Team FD. Kasi nung time na yun, parang sa community ng Team FD, puro show car. Sounds. Sounds. VIP yung setup nila, lowered, naka-bag, sobrang lowered nila, air suspension. So, parang gusto ko rin na may ma-build tayo sa community ng FD nun. Na puro performance naman. True. So, doon ako nagsimula. Tapos, after the Mugen RR, meron ka pang isang binuo na FD eh. Spoon naman. So, paano naman nangyari yun? Okay, so... May question lang ako dun sa Mugen RR. Knowing the value
of it now, nagsisisi ka ba na binenta mo siya before? Siyempre. Hanggang ngayon? Ang laki. So, yun yung thought mo, kumbaga. Oo. The one that got away. Kasi na-release ko siya for 3.8 million. Tapos nagulat ako, binibenta ngayon 8 million. So, laki. Pero syempre, hindi na natin di-disclose kung ano nangyari doon. So, marami nang nangyari. So, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Hindi, basta importante na nabuo mo, nabenta mo, bahala sila doon. Yun yung the one that got away mo. Or hindi pa? Marami. Marami. The 10 that got away. Kasi pag nabuo na, parang ayoko na niya. Buo na eh. Tapos pag wala na, parang namimiss ko. Parang gano'n na. Kasi gano'n ang buhay, no? Oo nga eh, ganun eh. So, yung sumunod, yun nga. Yung spoon. So, yung spoon, binuo ni Capspeed yan. Okay, Doc Wallen. Nung ginagawa namin yung Mugen RR sa Cabanatuan, meron dun sobrang kapalalikabok ng FD. Championship white o tapeta white? Wow. Isang tropa sila naman. Oo nga. Ayan. Sorry Ayun. So, sobrang kapalalikabok. And sabi nila, since kinuha raw nila yun at binuo, hindi na raw nila ginamit for almost 3 years. Binuo as in how? Stock lang. Tapos yung makina, alam ko, meron siyang makina dapat na ilalagay na naka-turbo. Okay. Pero nung inabutan ko na, nung the next time na pumunta ako sa Cabanatuan, nakakabit na lahat. So naka-turbo siya, pero stock lahat. Okay. Stock itsura. So sabi ko sa kanila, test drive natin. Tinest drive namin. Tuwa ako, kasi turbo eh. Tapos yung time na yun, parang rate niya is 630 horsepower? Kaya pagka tinrottle mo siya, sobrang mild lang. Hindi talaga pwedeng 80%, 70%. Ano makina niya? K24 turbo. Okay. Fully built. Talaga, fully built engine. So, appreciation siya ng 7.6 ba? 7.6, 7.9? Lakas nun. Laki. Tapos syempre, dahil naka-stroker ka na, K24, so wala ka ng turbo lag. So hanggang mag-spool yung turbo mo, ang ganong auto. Ganun siya. So nung nakita ko siya, sabi ko, sige, pwede natin gawin to. So sila Doc Wallen nun, sobrang shoutout Capspeed. Sobrang bait nila that time. Talagang hanggang ngayon, sorry, kasi hindi na kami, hindi na kasi kami nakakapag-transaction eh. So kumbaga, nung time na yun, talagang palad ko, nakakilala ko sila. Kasi willing sila noon na binigay yung FD. Tapos, para ma-project na spoon, so sabi niya, ganito gawin natin. Dahil meron ka ng Mugen, gusto mo naman, spoon naman. Pang show na talaga, no? Para mayabang talaga. Both worlds, supercharged, turbocharged. So, ganun ginawa namin. Yun, sobrang saglit lang nun. Kasi nung kakilala kami nila nun, saglit lang. Kung doon ginawa sa shop ni Prince, yun din yung time na puro lahat all-out spoon. Kaya ang bilis eh. Hindi ka tulad ng Mugen RR. Hindi ako kumbaga, sanay ako na hirap hanapin yung parts. Pagdating sa spoon, sabihin mo na kay DC Racing, kay Alpi, wala na, yan na. In-order mo na lahat. Kasi yung Mugen, nagkaroon ka ng challenge to find the kits, the seats, the brakes, the wheels. Yung si spoon, marami pa siyang binibenta since hindi siya limited, di ba? Yes. So, masabi mo, ang spoon basic build? Parang. Sa ako POV ko lang sa opinion ko, talagang basic lang siya. Kasi, accessible lahat ng parts eh. Budget na lang yung pag-uusapan eh. Yun lang mahirap sa budget kanya. na lang. Pero ang naging hamon sa akin sa spoon, sa FD, is yung shift knob na titanium. Okay, Roof na carbon fiber. Okay. Na spoon. Na original spoon. Tapos yung brake na N1 na 6-spot na Brembo na spoon. Kasi typically yung mga twin yung monoblock, twin block. Monoblock, yan. So ito hindi, ito yung 6-spot na ginamit lang nila sa N1 na sa racing. So ang inspiration ng kotse na yon is yung Go Tuning ba na
Exactly, tama. na FD. Oo, kasi ang ginawa ko Same nun spec ng makina, ganon? Hindi naman. Halos. Kasi si K-Chun, nung time na nakita nila yung build namin, pinakita namin, meron kaming kakilalang Pinoy na doon, pinadalang kami ng center manifold ng K-Chun. Hindi pa nila nilalabas sa market that time. So kakabit pa lang yun dun sa spoon nila. So nung nagkaroon kami ng access, Yun ang nadala binili namin nyo. dito. Yun yung K-Chun na center feed. Na intake manifold. Nasa ilalim yung ng throttle body. Pag gano'n, no? Oo. So, Parang gato. how long did it take you to build the spoon naman? Wala. Under a year, ganun? Buwan lang. Nung hinahabol namin sa show, halos wala na, tapos na eh. So, pinakamatagal na ginawa dun yung paint na. Yung Yun paint nga, hindi rin eh. Kasi retouch lang naman kami nila Prince eh. So, kasi syempre may mga spoon parts na kailangan i-retouch. So, yun. Tsaka, syempre, dahil nga may mga bagong parts, pinintura. Ano mags nun? Yung spoon na maraming spoke, di ba? Oo, Yung pang CRZ? CR. So, nakakuha rin ako nun. Tapos nakakuha rin ako ng RE30 na yung ginamit sa N1 specs nila. Oo. Nakakuha rin ako nun. Pero Ayun hindi nga ako eh. masaya sa itsura. Kasi yung Go Tuning, hindi naka-mags eh, no? Parang generic na mags lang eh. Tapos ginawa ko nun, naka-Titan. Titan 27 na mags. Okay. Hindi ako nagkakamali. Tapos ginawa ko, nag-settle ako sa C28. Titan 7. Titan 7, sorry. So, nung sinow yung RR and yung spoon side by side, di na nawindang ang car show community that time. Meron akong picture nun. Ito, papakita ko dito sa screen. Meron akong picture nun. Kinuhanan ko yun eh. Dahil mahilig din ako mag-picture talaga. Nung show na yun, meron time na pinagtabi sila. Kasi pinaghiwalay sila eh. Oo, pinag-iwalay Diba? sila. Ng pwesto sa Manila. Kasi to sa merong boot yung spoon eh. Nung time na yun eh. So talagang dapat doon lang siya. Wala ako nung show na yan. Nasa US yata ako ng time na yan. Kaya hindi ako ayun. nakapunta eh. Meron time na, ewan ko kung ingress yun o ingress pa lang, pinagtabi sila, nakuha ng kung sila magkatabi. Di nabaliw sila. Tapos, di nila alam na isang tao lang gumawa o alam nila. Di nila alam. Nung time na yun, hindi pa nila alam na isa. So, kumbaga, naglaban yung dalawang kotse mo. Sino nalo? Si Spoon eh. Mas maraming awards sa Spoon eh. Mas marami. Si Mugen, yun nga eh, medyo, syempre, pero Enthusiast lang talaga hanggat maaari din, parang inintindi mo lang din, syempre, pagdating kasi sa car show, to be honest ha, walang value yung sasakyan. Kung ano man siya. Kasi walang story behind that eh. Walang, alam mo yung storyteller. Kasi pagka kwento mo lang yung history ng sasakyan, doon mo ma-appreciate yun. Correct. Di ba? Pero pag sinabi mo Ginara, meron naman Taiwan kits yan eh. That's it. They Pero wouldn't hindi know na alam also, anong di ba? difference. Kung ano They yung wouldn't mga, know also. So, kumbaga, iniisip na nila, may pera lang yan, kaya nakabuo ng ganyan. Hindi Kaya nila alam alam nyo na. nila nun, parang tinitingnan lang nila, FD. Ang ganda. Or for Okay. someone who doesn't know na RR yan, sabihin nila parang, ano lang siya, okay, RR kits lang, ganun. Ordinary RR kits, di ba? Yun. Nangyari, si Spoon, natabunan siya kasi, dahil si Spoon, nandun si Mr. Spoon. Okay. So talagang, nandun yung, nakikita ng tao na, uy, ito Spoon to. Spoon build Original, to. oo. Yan. So, mas talagang na-emphasize yung... So, nakita rin ni Ichishima yun, kotse. How did he feel about it? May picture pa ako nakasakay siya. Kasi nagulat siya na merong bumuo nung parang katulad sa US na turbo. Kasi ini-expect niya siguro dahil parang Type R lang. So, in-expect niya na ano nila ginawa yung conversion. Hindi niya rin alam na SI yung buong interior ng dashboard. Na itim. Oo, kasi iniisip nila nung una, nung kausap ko siya, pinutol. Baka raw pinutol, ano ba, pinafiberglass. Kasi same color eh. Ng Type R eh. So, nung nakita niya yun, ayun. Ang Spoon kasi sobrang laking kumpanya na, no? Na tipong if you order a bumper from him, hindi na rin niya para malaman kung sino yung mga nag-order eh, no? Yes. Sobrang laki na rin. Ganun. Ang ini-aim ko na makuha sana nun, pero ayaw nila tayong bigyan ng access yung sa gauge. Kasi dun sa N1 spec nila na Spoon na FD, yellow yung face, oo. Yun lang hindi ko nagkaroon ng access. Talagang para dun lang. Pero kinausap mo siya about dun. Kinausap ni Alpi. Ano Nung una, sabi? nagkaroon ako ng pag-asa kasi sabi niya, sige raw, susubukan. Pero later on, nung malapit na yung show, wala. Wala. So, hanggang doon lang tayo. So, Doon si sa Spoon, pinalitan mo rin yung buong interior from the US.
para maging black siya. Yes, kasi, syempre, paano magiging Type R yun? Paano magiging legit na, interior niya, Type R kung hindi mo papalitan yung Pero yung chassis nun, yun pa rin yung local. Yun, local yun. Hindi ka kumuha ng Type R chassis katulad sa Mugen. So, ang nangyari dun sa spoon na yun, basta pagdating dun sa garahe ko, naka-ready na lahat ng spoon, kinabit ko lahat, pati upuan, yung spoon bracket na seats, yung interior ng Type R, lahat yun ako nagkabit nun, DIY ko, dashboard, kinabit ko, lahat. Ganun ginawa ko. So, nakita rin ni Mr. Spoon yung Mugen. Tinanong nga niya kung sino owner, nagulat siya na ako yung owner. You again? You are crazy, You again? Tapos nagulat siya na, left-hand drive. Alam din niya yung spec, no? Alam din niya yung kotse. Oo, kasi meron siya. Most likely. Meron siya sa garahe. So, si Mr. Spoon, meron Mugen na kasi syempre, para sa kanya, siguro, hindi rin Holy Grail. Hindi niya maamin yun, pero syempre, idol din niya. Di ba? So, meron din siya. Sinabi niya sa akin, meron daw siya nun. Pero taga lang, out of topic. Bigla ko lang naisip, no? Nakakita ka na ba na pinaglaban ang Mugen RR at saka any modelong Type R? FK8, FL5? Meron sa isang YouTube, yung FK8. Oh? Sino nalo? Parang lamang FK8 eh. Pero konti turbo lang. pa rin eh. Turbo pa rin eh. Toge battle. Kasi for the longest time, nung bagong labas yung FK8, I was looking for, kasi at that time, bago mag-FK8, the Mugen RR is the ultimate Honda Civic. Diba? So, nung labas yung FK8, na turbocharged, etc. Tagal ko naghahanap ng video kasi nagsawa na lang ako maghanap ng video na pinaglaban. So, pinaglaban din pala. Okay. Pinaglaban pero hindi naiwan yung Mugen RR. As in, hindi niya na-overtake. Dapat nag-comment ka, try mine. Bitch. Kaya din ako nun nag-force induction eh. Kasi yun ang makasabay sa mga modern eh. So, nung lumabas yung FK8 na turbo, di pwedeng maiwan ng FD. Ganon. So, yun ang in-aim ko nung time na yun. Okay, so balik tayo dun sa spoon, ha? Ano lang yun, naisip ko lang. So, okay, yung spoon naman, nung drive mo yung spoon, did you enjoy it? I mean, 600 horsepower, front-wheel drive. Doon ako unang-una ako naka-feel na pagbaba mo, hindi mo maramdaman yung lupa. Talagang lambot ako. Lakas talaga. Malakas eh, kasi hanggang 4th gear, nag-wheel spin. Talagang malakas. Pero buti na lang yung braking system niya, maganda rin. So, kaya niyang itim yung makina ng biglaan. This was what year? 2000? Yun, 18 na yun. 18 na yun. 2018. Ay, sorry. Oo nga, no? Mga 15, 16? Ata, ganun na. So, 2015. So, let's say, for example, you still had that car na 600 horsepower, pero meron na siyang modern ECU, labi natin like fuel tech na may traction control. Ganun. Tingin mo? Pwede. And, syempre, gagawin mo pang pinaka-ultimate na wild ideas, gagawin mo pa rin all-wheel drive. Di ba? So, yun yung iniisip ko nun eh. Kung meron akong FD, which is yung pangatlong FD ko, na project nun, dapat na Jace Racing naman. Is either Jace or Pills. Yun naman ang iniisip ko nun, yung all-wheel drive. Pero wala na. Meron na ba? Tapos. Wala. Meron na ba? Parang wala na ako nakita. Dito? Anywhere. Meron na sa US. Sa US. Hindi siya FD, FA. US, kasi yung USDM. mas tingkit yung nila, di ba? Pero lahat ata, fabricated din talaga. Yung puwet, latar lang yung puwet. Yun. So, doon. So, after ng mga FD na yon, ano ka ba? Are you the type of person na pagkabenta mo, saka ka pala mag-ahanap ng bagong project? Or Hindi, habang nag-overlap sila. Overlap. What's after the FD na white? Nandun na agad yung spoon. Hindi, after nga ng spoon. Sorry. Nandun na yung Evo. Nag-Evo ka naman. So, nagdoon ako. Tapos, nung kinuha ko yun, yung... So, what's the story medyo behind... siya, blank canvas siya eh. Talagang wala. Bare. What's the story behind jumping to an Evo from the Honda scene? Cap speed na naman. So, nung nandun ako, pinadrive sa akin yung isang nila, alam ko, 8 ata yun, 9. Evolution 9. Tuwa ako kasi stock
sorry, hindi. Upgraded yung turbo ng konti, stage 2, tsaka injector. Pero grabe, 420 horsepower. Okay. Pero ang sarap, ang sigla. Doon ako natuwa. Sabi ko, ay, grabe. Ito yung grip, ito yung traction na gusto ko. Yung hinahanap mo sa Spoon Sa FD na wala. Okay. Kasi kahit i-floor mo siya, tas pakurba, kaya eh. Kaya niya eh. So parang natuwa Parang ako. pusa, gano'n, no? So nung time na magkaroon ako ng opportunity na mabigyan ng Evo, ng Evolution 8, yun. Nag-start ako dun. Yun, again, buo ulit. Bili ulit ng parts. Fully build ulit. Ano naman naging concept ng Evo 8? Ginawa ko siyang Evo 9 na Voltex na body kits. Okay. So meron akong pinagayaan sa US na Pinoy din. No? Ginawa niya yung yung tawag dito, yung pang city, hindi, sa kanya ata pang truck type na Voltex body kit na wide eh. Sa akin ginawa ko pang street eh. So magkaiba kasi yung mga Cyber Evo, hindi pa yan? Yes. Yan mismo. Yung Cyber Evo yung sa kanya, yung ganun yung style. Okay. Medyo pang truck specs na yun eh. Pang time attack. Yung sa akin ginawa ko yung pang street lang. Iba kasi yung chin nun sa harap. So mas friendly sa daanan. Pero in the past, nagkaroon ka na ng experience building Evos or... Wala. Ito yung first time ko. So, nung katulad nung pagkuha ko nung body kits, ako yung nagtabas nung fender niya, kami nagpit nun, tapos lahat ng mga interiors niya, sinorse out natin. Yung iba na pwede nating mabili brand new, bilili natin brand new. So, yung mga matting, carpet, taillight, headlights, lahat ng brand new. Pati sa mga aircon switch. Kasi kung makikita, diba, pinakita ko sa inyo yung picture kanina, diba, sobrang bare niya. Kasi sobrang walang laman. So, binili natin yun. So, binili natin hanggat lahat ng parts na yun. Natapos mo rin yun? Natapos ko yun. Na-show mo rin yun? Hindi na. Okay, hindi na umabot. So, ito yun, yung Evo niya sa screen. Anong kulay yun? Blue. Dapat gagawin ko pang red yun, pero hindi ko na So, between the Mugen RR na sinorse out mo yung parts, dito sa Evo, saan mas mahirap? Mugen RR pa rin? Mugen RR. Sa Spoon. Sino Parehas mas lang. magastos? Parehas lang sila. Parehas pa rin sila So, magastos. Evo, available ang parts? Available. Kasi kahit sa US nun, available lahat ng brand new parts eh. Hindi ko lang alam ngayon ha. Pero that time. Ang bilis talaga. Kasi remember, pagka may in-order kang parts, para ka lang bumibili ng parts ng mga, para ka lang sa Shopee, gano'n. Oo, gano'n lang eh. Gano'n lang kasimple. Basta alam mo lang lahat ng parts. Gano'n lang kabilis. So, mabilis siyang mabuo. Tingin ko, advantage yung marunong ka mag-Espanyol. Siguro Spanish website na nakakabili ng parts. Hindi. Kaya ba na ganyan ang store? Kasi nakakausap niya Well, nandun na rin. Nandun na rin yun. Nandun na rin sa website. Bakit tayo wala makita? Siya na, siguro Spanish. Oo nga. So may advantage din kasi may website ako titingnan na kahit Spanish yung naintindihan ko. So, when you're making buo a car, nagre-rely ka talaga sa internet for parts. Kumbaga, wala kang dalawang isip mag-order abroad. Wala. Basta kung ano yung meron. Ang ginagawa ko muna, So, lahat i-itemize ko muna and then titingnan ko kung anong meron dito locally. Kung anong condition nila, brand new ba, used ba, okay pa ba yung used. Titingnan muna natin lahat yun. Tapos lahat na makukuha ko dito, yung mga the rest na hindi ko makukuha sa local, ina-outsource ko na sa ibang bansa. Okay. So, during the time na parang bili mo ng pyesa sa internet, was there a time na na-scam ka din? Wala. Yun naman. Spanish talaga. Oo nga eh. Oo. Yun talaga, feeling ko, kailangan Spanish ka talaga. Yun din talaga yung yung isang sobrang, para sa akin, mapalad ako kasi hindi ako naloko sa pera. Buti na lang din. Kasi, syempre, pag nagbili ka ng parts, masakit din. Oo. Hindi, tsaka fully paid mo yun. Syempre. Kahit anong, Hindi pwede COD. Yes! Wala namang ganun dati. So, talagang, medyo kakabahan. Kasi ngayon, kunyari, bibili ka, papalala mo, bayad ka muna. Oo. Di ba? Tapos, sa kanya, overseas pa. So, bayad muna siya, antay siyang matagal kasi overseas. Not knowing kung may darating o wala. Oo.
Pero good thing din kasi na meron tayong mga groups, like for example, Land Evo groups na tayo Tumulong nasali tayo. sa'yo. Tumulong sila kung ano yung, dito kayo tumingin, kay ganito kayo kumuha. Kumbaga, Ito yung try na nila. legit check na, gano'n. So talagang medyo Recommended. bago ko gawin talaga yung project car, medyo nag-research tayo, Nag-research nag-aaral ka na. muna tayo. So sa Evo, anong nahirapan kang hanapin na pyesa? Kumbaga sa ka na-stock? Yung engine nun, built rin di ba? Ano na yun, Evo 9 na yun. Tapos binili ko ng Motec Myvec. na ECU. My bike na Myvec. yun. Tapos, actually talagang hindi eh. Talagang pera lang yung pag-uusapan. Yung, halimbawa, yung intake manifold, Magnus yun. Oo. So, pera lang pag-uusapan nyo dun. Yung mga Grady stop, kasi ginawa ko sa kanya, Voltex na Grady yung setup eh. Pero lang pag-uusapan na hindi problema sa kanya. Oo nga. Hindi. Kasi yung time na yun, may budget din ako Ah. kasi yung mga pinagbentahan ko nun sa yung mga previous car ko. So, kumbaga, nilipat ko lang din eh. So, parang nangyari sa akin, hindi ko problema ng time na yun. Basta pag nag-budget ako, ganito lang yung kaya ko, ito yung dapat, tsaka ito yung team ko, yun ang sinusunod ko. Okay. So, na-achieve mo talagang- ilan horsepower noong time na yun? Yung horsepower, yes, nakakatuwa naman, naabot namin yun. So, Yung nasa target. 400 din yun. 400. Tapos sabi mo kanina, parang 400 rin yung torque. Same rin. Oo, tapos all-wheel drive. All-wheel drive. Ano naging problema nung Evo? Nung ginagamit ko Natapos. Oo. Natapos. Kaya sabi niya, ayoko na to, tapos na. Tapos, ano nangyari sa Evo? Na-reach, nabuo mo. Di ka naman nahirapan sa pyesa. Meron ka naman pambili. Pumawer naman. Kumbaga, Ano naging problema sa Evo? Kumakapit naman. Naging spool sa sa high-end. Doon lang siya, sa 5,000. So, nung time Medyo na yun, late parang, na. tapos sinabihan nga nila ako, dapat nag-stroker kit ako. So, dapat talaga 2.4 Para- o 2.2. Okay, oo. Para hindi mo ramdam yung turbo lag. Eh, matigas ang ulo ko. Ayoko makinig. So, yun, kinabagsakan ko. Pagka nag-spool ako, change gear agad. Kasi, 5,000 to, sabi mo na, 8? Ang base lang nun. Parang naglalaro ng Gran Turismo. Oo. So, hindi ko maramdaman. Hindi ko maramdaman yung power. Hanggang doon lang ka sa dulo. Ganun yung nangyari. So, it's parang, ewan ko ba, bakit? So, going back dun sa tanong niya kanina, sa anong part yung pinakamahirap mo nahanap? Dun sa Evo. Sa Evo. Headlight. Headlight ng Evo 9. MR. Na MR. left-hand drive. Oo, yun. Yung isa. Kasi kailangan left-hand drive kasi tutok, di ba? Oo. Iba pa rin yun eh. Kailangan Eurospec, no? Oo. Ano pa ba yung pinaka nahirapan ako? Bugs kasi medyo nahirapan ako kasi hindi ko kasi medyo TE limited yun eh, yung di ba? TU na T37V. Yung Malalim. dip, dip lip. So, Ano specs nun? Yung parang pang Rocket Bunny. Ano specs nun? 18 by 9.5. Tapos, Iba yung likod din nun. hindi, squared Square doon. siya. So, plus 35 ata. Ay, hindi, sorry, negative. Negative. Kasi may labi. Negative, Oo. negative 22. Nakala ko mga 10, 11 na yun, yung ganong kalalim. So, Hindi. offset lang pala talaga. Yung ganun. sa yung sa Rocket Bunny na 86. Yun yung malapad. Oo nga eh. Yung mga Grady parts siguro, nahirapan ako nung time na yun na pang Evo. Kasi yung camshaft ng Grady, yun, nahirapan ako doon. So, yun, wala na akong makita kasi discontinued na. Tapos yung turbo, di na rin ako nakabili ng brand new kasi discontinued na. So, yun yung mga naalala ko. Motec, madali lang eh. Kasi makakabili ka agad eh. So, bago tayo lumayo ng lumayo, ano ang mas masaya buuhin for you at that time? Ano yung talagang enjoy na enjoy ka buuhin? Was it with the FDs or with the Evo? FDs. FD. Kasi mas challenging siya. Tapos nung matapos yung build, saan yung Mas marami ka kasing viewers sa FD. Okay. Kaya parang the more na nakikita mong Mas nafufuel naiinganyo yung, ka. ano nila, ikaw din eh, na-inspire ka na gumawa ng mas magagandang ano eh. Tapos nung Sa Evo, natapos, medyo limited eh. nung natapos yung mga FD, natapos yung Evo, ano yung mas satisfying i-drive? Evo. Yung Siyempre. Evo. Kung Kasi hindi niya, sabi niya, di ba yung kwento niya, kaya niya binenta rin. Hindi Ayaw naman kumapit tayo. eh.
Ayaw kumapit. Hindi sa takbo. Kumbaga yung unang, di ba tapos na yun? Alam mo naman. Okay. Yung unang pagsakay mo na, ayos we did it once again. Parang gano'n. Mugen RR talaga. Sa Mugen RR pa rin. Mugen RR. Kasi kahit anong natin, hindi natin yun matatanggi na 1 of 300 yun. So ngayon, hindi mo na siya mauulit, tingin mo? Ay, nako. Parts pa lang, grabe na eh. Parts pa lang. Unit pa lang, baka nga hindi ka na makakita. Mahirap na. Tsaka ngayon, ang nangyari ngayon, kalaban na natin ang Malaysia, Australia. Marami na rin. Marami na. Kumbaga alam na nila yung Mugen RR na yun, no? Dati, hindi rin nila pinapansin eh. Yun yung nangyayari nun eh. So from the Evo, after nun, binenta mo siya dahil nga, hindi ka nag-enjoy dun sa boost niya. Ano na pinalit mo? Doon ako nag-Euro. Nag-start na ako mag-Euro noon kasi parang feeling ko, parang tumatanda na ako sa ganung So, syempre, lumalaki yung network mo. So, may mga nakikilala ka na. Lalo na, syempre, doon sa yung before yung trabaho ko. So, syempre, may mga boss tayo, mga business tycoon. Pagka I'm going to the meeting, or kaya naman, tingin nila, ganun. Yung parang, syempre, okay ka lang, talagang yan tinadrive mo, ganyan. So, parang medyo sila. So, parang wala akong parang medyo formal car. Okay. Doon ako na So, yung Evo mo is your daily car as well? Daily ko lahat. Walang hindi. Daily talaga. Ginagamit ko yun. Yung, halimbawa, yung spoon tsaka pinapalit-palit ko yun. Daily ko yun. Ang pinaka, ko lang na pang-araw-araw minsan, yung, halimbawa, yung Montero. Kasi may Montero din ako nun. Tapos, pagka hindi ko ginagamit, yung Montero, kasi ako, yun din ng problema ko. Ayoko nang matataas sa sasakyan. Nahilo ka. So, nangyayari sa akin, nabuboring ka tapos lipat ka ulit. FD ulit. Ganun ulit. Kaya mas marami pang beses yung ginamit ko yung kotse. Okay. Yun yung maganda na pagkatapos ng buhay, enjoy mo, di ba? Ano lang, patunayan ko lang, there's something seriously wrong with this. Alam mo, speaking ng ganun, kung gaano kabaliw ako nung before na gamitin araw-araw, yung Mugen RR, pinatawag ko pa si si Pain Lab, si Simply Clean, Jonathan. Inano namin. Undercoat? Ceramic coating namin lahat ng buong ilalim ng FD. Ceramic coating ilalim. Puta ko may PPF na back then. PPF yun. Sigurado. Ito pati yung gulong. Baliw na baliw ako nun. Bakit kaya hindi pinipPPF yung ilalim? Diba? Si Tim mo makakasagot. Wala mo. Siguro pagkatapos to, naka-PPF ilalim nito. Yun. So, yung gano'n. Tapos nung napunta na ako sa BMW, sa Euro, ayun, sarap. Pero matulin. Parang gano'n. Relax pero matulin. Oo. Dati kasi, sabi mo, pag automatic, pangit yan. Kasi syempre, medyo sluggish yung change gear. Anong model nun? It was a BMW 5 Series na F10. Modelo pa yan. Medyo modelo. Modelo yun. 2012. Tapos, ginawa ko, minodify ko rin siya. Hindi rin ako napakali doon. Kinabitan ko ng M5 na brakes. Minodify ko yung engine. Pinatono ko rin kay Speedworks. So, yun yung first na diesel engine ng 5 Series na pumatong ng 160 ata horsepower. Tapos yung torque niya is nasa 380. 160? 160, 260, parang gano'n. Diesel. Ilan ba yung stock nun? Hindi ko alam. Ay, sorry, 160 yung stock. Parang 200 lang. Okay. Ganun. Basta tumaas siya. Kasi nagpalit din ako intercooler. Dami ko rin pinalit dun. Pero definitely mas mataas yung torque, di ba? Yun lang, diesel. Dahil diesel siya, mataas yung torque. Pero, yun lang yung BMW na pag sumibat, kumakain ka rin ng usok. Kasi wala nang DPM eh. Tinanggal ko eh. Pusit siya eh. Kaya yung nakabili, sobrang inayawan eh. Nakakahiya daw eh. Akala na sira. Kasi that time, wala pa yung mga no-smoke tune. Hindi pa... Siguro. Hindi, meron na. So, pero dahil sinadya mo gusto ko talaga sagarin, sabi ni Leo nun, pag sinagad natin to bro, uusok to. Sige lang, sagarin mo natin. Ganun din, yung formal car niya, mausok. So, ganun yung nangyari. So, after that, bumalik sa akin yung Mugen RR. Okay. Bumalik sa akin yung Mugen RR noon. Binayback mo? For how much?
Same price. After ilan years? 2017, 18, 2 years? After 2 years lang yun. Alam ko. So, nakuha mo siya same as in, Hindi paano na. ito binenta? Iba na yung makina. So, nanghinayang ako nung nalaman kong pinilitan yung makina. In-NA na. So, yung mga Mugen parts na wala. Tapos, same price mo pa siya nakuha. Tapos, nung time na yun, ayun na. Hanggang sa nabenta na ulit. So, next chapter ulit tayo. So, pero yung, nung nakuha mo yung Mugen RR, yung BM na sa'yo pa. Sabay mo sila bininta? Hindi. So, mas later kung nabenta yung BM. Tinago mo pa yung BM. Kasi talagang masaya ako. Kasi yung comfort, yung performance nandun. Talagang masaya ako. Okay. Tapos kumuha rin kami ng Audi noon. Doon na ako nang simula. Tapos, syempre, habang ginagawa mo yun, may mga Puro maintenance na Euro natuto na ako. talaga. Syempre, ayokong pagawa hanggat maaari sa labas. Kasi nagkaroon ako ng horror story sa mga kasa sa BM. Sorry sa mga BMW kasa. Kasi ilang beses na ako nagpa-PM sa kanila. So, Yung binabayaran ko, hindi yun yung ginagawa. So, from the JDM cars, pumunta ka sa Euro cars, anong masasabi mo comparison sa kanilang dalawa? Nandun yung comfort. Sa Euro? Yung comfort plus performance. Yung maintenance-wise. Kasi, Kung mostly, pag may alam ka sa European cars, di ka matatakot sa maintenance, same. Kung yung oil filter, same. Spanish kasi. Spanish. Tsaka, Yun lang talaga alam ko. ang nagustuhan ko sa European, yun lang pag naman yung meron medyo yung kakaiba kay Tim na wala sa... Kasi wala akong, Diba? sa lahat ng Pinoy na kilala ko nag-Euro, nahirapan mag-maintain. Sa lang hindi. Ano lang di, Spanish. Yun nga siya. siguro rin. Kasi yun nga pagka meron talagang may sasakyan, lagi yun din yan ang tanong sa akin Kamusta yung auto mo? Kamusta ganito? Ano bang sakit ba sa ulo? Hindi ko kasi tinake na sakit ng ulo lagi. Siguro dahil challenge ko yung sarili ko lagi. Pagka meron nasira, paano gagawin? Yung pala, pagsakay mo sa kotse ni Tim lahat, kalampag Wala sakit ng ulo kasi hindi ko pinapagawa. Hindi ko magana aircon. Wala sakit ng ulo kasi hindi ko na pinapagawa Ang pinaka naging ganyan ko, alam mo, sobra, yung SIR na binuo ko. So after ng BMW, hindi, during that time, bumuo rin ako ng SIR. So, sobrang dream ko nun. Hindi ko natapos yun. Kasi nga, nung college ako, meron akong SIR. VIRS yung gustong-gusto kong setup. Hindi ko natapos yun. So, ginawa ko ngayon. Sobrang bilis naman sobrang natapos kasi ang bilis ng parts. So, hindi mo na Hindi ko enjoy. Pero ginawa ko lahat, pinilitan ko ng bago. Bushing lahat, anything, rubber, lahat pinilitan ko. After that, nung dinrive ko siya for the first time, bakit ganun? Ang lahat ng pakiramdam ko, yung raw feeling, yung kalampag, lahat, parang hindi pinilitan. Lahat ng lupa, yung gravel, maririnig mo sa ilalim. Ano yun? Kasi nakasolid lahat? Hindi ko alam. Siguro dahil yung kaha. Tapos syempre nagreklamo na yung kaha. Tapos syempre yung parang galing ka sa mga mas comforting na sasakyan Kumbaga, na mas makapal yung carpet, kaya mas yung cockpit medyo mas sealed, so hindi mo naririnig yung outside. Sa EK, biglang manipis kasi. Ko lahat. Pati pinag-uusapan ng angkas naririnig mo. Naririnig ko talaga, literally. Kaya sabi ko nun, ba't ganun? Ito yung frustration ko nung binata ako. Pero parang hindi ako masaya. Metals medyo may bayad ng mga spoon din yun. Kaya mabilis lang din yun. Hindi ba ang VIRS is single cam? Hindi. Alam ko naka B16 din yun. Hindi ko alam. Ako alam ko naka B16. So, basta alam ko ang VRS, yung may venti cup holder. Di ba? Doon galing yun Alam ko rin na color blue yung interior niya. Di ba? Yes. Color blue, di ba? Na parang Ortia pero mas maganda. Yes, ganun din yung akin. Tapos, yung headlight niya, most likely may ganon? Resemblance. Hindi, may resemblance sa sa Type R. Naka-black chrome din siya. Yung kayo guys, kung meron kayo alam sa VIRS, comment down below para malaman namin ano ba talaga engine ng VIRS, no? Kasi hindi ako nagkaroon interest sa VIRS Ako rin, hindi rin kasi ako masyado nagkaroon interest sa pagbuo ng mga JDM purist cars, like EG6. Yung mga theme, no? Ako din More on form and function, gano'n.
Ako yun, ang alam ko kasi, pero parang tama ka eh. Pero di rin ako sure. Basta ang alam ko lang nun, may B16. B16, B16. Ganun lang. Tapos mo yun. Tapos yun. Oo nga, sabi niya, pinikitan niya lang, tapos na daw. Ganun kabilis eh. Sa benta ko rin ulit Nagbilang siya, 1, 2, 3. Natapos with one phone call. I need all of this now. Tapos, anong next? After nun, ano na ba yung sunod ko? Yung EK Hatch. EK9. EK9? Hindi, sorry, M5. Okay, M5. Okay. M5. So, dun ako sa M5 nun, yun, natuwa rin ako kasi syempre, again, European, performance, syempre magaan din. Tulin talaga. Sa akin, tunog. Tsaka pag in-all out mo, yung M settings, so M button, tapos traction control, 0, ay off, tapos yung meron siyang shifting level eh. Ma-max mo rin yun. May hidden bar din yun na nakatago na meron kang pe-press lang para lumabas yung another bar. Okay. So may mga ganun siya. Talagang madidrip mo siya. Sobrang lakas talaga. Is the M5 turbo? Then V10. V10. Natural The best sounding BMW in the world. Yun yung galing sa Formula 1 nila na nilaban before, tapos nilagay nila sa sedan. Oh. So medyo malakas talaga siya. Lalo na siguro kung naging manual. No? Yun ang ginagawa manual swap. Si Jay dati nagkaroon nun. Okay. E di, biyahe kami, drive kami, hanggang nasa Quezon Ave kami. Lahat ng makita namin sa Quezon Ave, in-overtake na namin! Talagang takbo namin, 200. Wala pang NCAP kami. And pasok kami ng NLEX. NLEX nga po, SLEX. Basta yun, highway. lahat ng makita namin kotse, meow! Gano'n na namin. Putang ina, tumirik kami. Bakit? Nasira yung transmission. Bumigay yung transition Kasi automatic. Oo, automatic eh. Nag-init. Na-stuck sa second gear. Yung Ano yun, nag-init? Hindi, nag-iba talaga. Nag-iba. May sakit kasi. Yun ang sakit ng M5. May sakit kasi ang M5 na ang nangyayari sa kanya dahil robotized siya na manual pero robotized, no. So sequential siya. So nangyayari sa sobrang init ng transmission tsaka ng engine. Inihigop nung mga wiring insulators. So yung mga balot ng mga wiring in the end nagbe-vaporize. Pag nag-vaporize nagdidikit na yun. Doon na nagkakaroon ng Puta, nasira. Nawasa. Nag-iba yung transmission. Okay. Lahat nung in-overtake namin. Nakita namin yung mga mukha nila. Dinaanan kayo. Yung mga mukha nila. Putang na, yabang nyo ha. Okay guys, kung gusto nyo makilala si Jay, sabihin nyo lang, comment down. I-guess rin natin dito si Jay. Sa sobrang bad trip ni Jay. Iniwan namin yung M5 sa SLEX o sa NLEX. Di ko matanda ko nung highway. Iniwan namin doon. Basta sa highway. Grabe. Iniwan namin nung dumating to. Bahala kayo dyan. Putang ina, talaga naman. Pero yung M5 na yun, doon ako natuwa kasi yung sa akin naman, dahil nga inaral ko muna bago ko siya kinuha. So marami akong nagawa bago siya masira ng ganun. So talagang pati una talaga ginawa ko na yung mga pwede masira. Anong color nun? White. White. Only one dito sa Pilipinas alam ko na Alpine White. Alpine White, sorry. Alpine PJ, ano ba kulay? Gray ba? Gray, parang gray. Silver, parang light. Basta light to. Parang ganyan. Tapos ang ginawa ko pa doon sa M5, siyempre, baliw din ako. Ginawa akong LCD yung gauge. Tapos, niretrofit ko yung, kasi luma yung radyo, yung infotainment. So, ginawa ko, niretrofit ko sa bagong 5 series o M5 na modelo. Infotainment. Dami kong ginawa sa engine. Pinagaan ko yung engine hanggat maaari. Pinalitan ko yung mga ibang parts ng engine. Meron akong nakilala na taga-Germany na mekaniko na ang passion niya talaga is M5. So siya nagturo sa akin lahat ng pwede mong gawin. Gawin mo na ito, gawin mo na ito. Kumbaga, prevention is better than cure. Kumbaga, parang ganun ginawa niya sa akin. So binigyan niya ako ng idea. So totoo ba sa Euro cars? Kunyari, meron kang isang kailangan, hindi pwedeng patsi-patsi yung palit mo. Kumbaga sa pang-ilalim, hindi pwedeng stab link lang, kailangan palitan mo na rin yung mga kaduktungan. Not true. Parang, ano yan eh, syempre, para siyang chain reaction din naman, diba? So, talagang pagka take for granted mo isang part, later on, talaga merong
masisira. Kasi Pero hindi naman necessarily yun yung na- mga naririnig Usually, ko eh. sa mga BM, boomerang. Ah. For example, di ka para magpalit ng bushing lang. Buong boomerang assembly. Which is ngayon, sa mga Honda, may ganong option na din. Eh yung sa brake pads, parang meron rin sa ABS sensor. Kailangan mo na rin Merong palitan. depth sensor, di ba? Okay. Ang ABS sensor kasi, dahil matitrigger siya na palitan mo yung brake pads mo pagka na-reach na yung certain thickness. Okay. So, si ABS sensor mo, matitrigger yun, wire yun na hindi magkaduktong, tapos, kumbaga, pag na-trigger mo yun, magduduktong yun. Hindi magduduktong yun, mapuputol yun. Doon magtitrigger yung light ng ABS Okay. ng brake pads mo. So, kung maaga ka magpalit ng brake pads, hindi mo kailangan palitan yung sensor. Eh, yung iba, syempre, pag doon na lang, pag umilaw na sa dashboard nila, palit na Yun yung nila mga Itong sensor sa ano eh. mga X5, X3, di ba? Meron 3,000 brake pad, parang gano'n left, Oh, parang yes. gano'n. Pagka meron kang OBD, may scanner ka at nagbabayad ng license, madali yung gawin. So, dito nagagawa namin yun. So, for example, meron siyang, nagpalit kami ng brake pads, nire-reset din namin sa ina-update din namin yung system. Yung mileage nung bilang. Bilang ng brake pads, bilang ng oil, may health din yun. May kung 90% na siya, 70%. So lahat yun ang tawag doon is CBS. So yung car based service yun. So yung CBS na pag na-update mo yun, wala kang magiging problema sa kotse. So kahit pakasa mo yan, pag nilagay nila yung key dun sa device nila, makikita nila na may counter ka, ng service counter. So, dun sa mga napag-usapan na natin na cars, alin na dun yung pinaka gusto mo sa lahat na yun so far? M5. Yung M5 talaga. M5. Natuwa ka talaga ako dun. Kaya talagang medyo yun yung isa sa pinakamatagal ko rin na kotse. So, why did you sell it? Business purposes. So, nung natayo Kasi ko na natapos mo na naman na. nung kailangan ko ng mas mag-focus dito. Okay. Kasi nung una nga, syempre, di ba, parang gusto ko lang. Magkotse-kotse. Yung parang may detailing lang, ganito. Shop, Hindi ko alam na magiging serious yung shop na pupunta rito, humingi ng tulong sa kotse nila. Kaya naman namin gawin. Doon na ako nagkaroon ng sige, mag-focus tayo dito. So, ganun. Ang ginawa ko, sinacrifice ko yun para bumili ng mga equipment. Tapos, syempre, magkaroon ng mga stocks para sa mga parts na kailangan ng customer. Ayun. So, ganun ang ginawa ko. Eh, nung time na yun, sabi ko, sige, parang okay na rin naman ako sa M5. Baka dumating yung time na another Euro car naman yung makuha ko. Eh, nung time na yun, meron naman OD. So, OD na 1.8 turbo. So, masaya rin naman ako doon. Mabilis din siya. Tapos comforting din naman siya. O, di na. A4. A4. Ano yun, yung diesel rin? Hindi, gas naman. Gas. Ano siya? 1.8 TPSI. Yun yung natira sa'yo. Tapos, after nun... Hindi pa rin ginamit yung Montero, no? Di. Wala na yung Montero nun. Di, nandun pa. Ano ba? Ayaw Hindi talaga talaga. Montero. Naka T37 pa yung Montero. Baliktad no? Kung ano yung kotse hindi ginagamit, yung iba, yun ang binibenta. kung ano yung kotse hindi ginagamit, Yun yung tinatawag. Alam mo bakit ko nabenta yun? Natakot ako. Kasi di ba yung, ano ba yung sumunod na, anong gen ba yung sa... SUA, doon ka Hindi, natakot? ano ba yung sinundan nito? 3.5 yan. So, 3. Yung mas mababa, yung premium na 4x2. GLSV. GLS. O Yun. GT, ano? Hindi, pero DCV ba? anong generation? 3.5 to eh. Yung 3. Yung 3, Gen 3. Yun yung akin. GLS. GLS, premium. Eh yung mas bata pa na Montero nun. Kasi di ba pag may usok na dun sa oil cap, Okay. Okay, sabi ano na raw, blow blow by. by. Eh, nung time na pag-check ko, may usok. Hindi ko alam na yung Gen 3, normal pala sa kanya yun. Normal. Binito ko yun. Kasi sabi ko, pagdatdan pa rito. Hindi ko kasi ginagamit. Yun yung nasa loob-loob ko, hindi kasi ginagamit. Binito ko. Pero if you listen to Tim's story, no, meron akong napagtanto lang, na he always had the means to buy a sports car. Oo. Pero never mo... Bakit? O nagkaroon ka ng sports car on the side? GTR.
Nagkaroon Nagkaroon ng ka ng GTR. Blue. Okay. Naka all out din yun. Naka GT 900. 900. Saan pumasok si GTR? Dito na yun eh. Saglit lang yun. Kasi nung time na yun, nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon. So, sabi ko, sige, subukan lang natin. So, nung time na yun, parang okay ako. Actually, nakuha ko rin naman siya na medyo... Formado na. Pero nung dinadrive ko na siya as daily car, hindi pasado sa akin daily car. Kasi talagang malakas sa gas. Hindi. Okay lang sa akin. Kaya ko eh. Pero yung lakas sa gas, di ko kaya. Ayoko pa naman ng ganun. Kasi daily car nga eh. So para sa akin, yung ginagamit ko, gusto ko araw-araw. Maghahanap pa ng blaze. Dinadaan mo dito yung GTR? Oh. Hindi, nabubuhay mo kapitbahay mo. Hindi naman. Tuwan-tuwa nga sila dito pag may Ferrari dito. Mga nagpapas-PMS sa akin. So yun na yung yun na yung pinaka sports car na inabot mo. Ano yun? EBA pa yun. So medyo modelo siya. Pero pinakawalan ko rin agad kasi sabi ko nun parang hindi... Not for me. Parang walang challenge na So kasi at any time, kaya nang bumili ng Porsche. Na-analyze ko lang Diba? Kaya mo nga magbuo ng 4 million Honda Civic eh. Hindi rin. Parang ayoko rin eh. Yun din yung ano ko eh. Kasi syempre, ano tayo eh? Ano yun? Eco Car Defender. Pero kasi based sa story ni Tim, parang ayaw niya yung boring cars na ayos na wala kang gagawin. Na hindi kinukutsa. Hindi niya kaya. Oo, kasi bakit? Bakit M5? Kinukutsa yan. Laging sira ang transmission. Lagi nilang hate yan. Ang daming may ayaw sa M5. Kasi nga, yun yung problema. Ako naman, ito si, makikita natin kaya natin. Siraulo talaga eh. Siraulo talaga. Certified, siraulo talaga. So, yun yung nangyayari. Kaya yun yung pinili ko. Kaya nung na-drive ko naman siya, talaga masaya ako talaga. Ganda niya. Ganda niya drive. Yun lang talaga. Kung naging manual lang. loob, luwag. So, Super sedan, di ba? yung M5. So, the GTR, months lang sa'yo? As in, sobrang saglit. Yun nga, hindi ko na nakita Sobrang yun eh. saglit Yun, hindi ko talaga. na talaga nakita. Sobrang saglit lang talaga niya. Kasi nung time na yun, parang ayokong pababain yung value. So Kasi parang inano ko lang na, sabi ko dun sa bumili, na ano lang yan. Kumbaga, buy and sell ko na lang. So, most of us, malamang, dream car si R35. Tapos kay Tim, nung na-drive niya, parang, Hindi siya this isn't for me. Kaya yung iba, pag nagtatanong, di ba may GTR ka? Months lang. Kasi hindi talaga eh. Yung parang tingin ko lang na syempre gumagawa rin ako ng GTR dito eh. Nag-PPMS din kami dito eh. Nung itong certain na GTR na to, parang hindi talaga. Sobra talaga. Iba yung galing dito papuntang QC. Hindi, kung stock siguro, ma-enjoy mo? Tingin mo? Well, pwede pa siguro. Kaya nung time na yun, parang nag-aim din naman talaga akong humabol ng stock na lang. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung bakit nag-iba yung ano ko. Nag-iba rin yung ihip ng hangin. Dumating na kasi to. Dumating na to, kaya napunta rin yung budget ko dito. So, nung dumating na to, yun na. Sabi ko, gawa tayo ng baby GTR. All-wheel drive. Antindi rin natin. Turbo. Antindi rin natin just pa GTR. What is this? Parehas na naman may pipe sa dulo eh. Kasi hindi talaga bro, yung gasolina. Hindi talaga. Hindi makatao. Yung nakuha ko pa, nag-full tank ako. 3,600. Blaze. Hindi pa yung full tank. Drive ko lang hanggang QC. Ang bihira pagdating doon, 1/4 na lang, tapos naglolo ko pa. Ayaw niya nang hindi half yung gauge sabi mo. nga China, may ganun nga. May ganun nga daw sabi ni China. Ayoko nito, sabi ko. Dito magandang gamitin. Anong model yun? 2017. Medyo modelo na. Kaya nung na-drive ko siya ng ilang araw, hinayawan ko. Pero nung nabenta mo siya, nabalik mo naman yung lugi na rin, funds kahit mo. konti. Kahit onte. Kaya nga hindi ko na pinatagal eh. Tsaka gusto ko rin ma-out ng kasi ang GTR wala rin, may resale value kasi mahal siya in the first place. Pero, once minodify mo siya, ano din no? Pababa din eh. Tsaka kasi
Nung time na yun, bumaba yung value ng GTR. Yung time na binenta ko siya, hindi pa tumataas yung value. Nung sinabi kasi nila din naman na lalabas na yung bagong final edition ng DTR, doon tumaas eh. Doon lang naman tumaas yan eh. Nung before, hindi. Pababa talaga. Pababa din eh. Yun nang, tapos nung lumabas pa yung Nismo, di lalong bumaba yung value nung na Nismo, nung time na yun. Kaya parang natakot ako na parang baka FL5 o FK8 yung dating nito, yung unang hype, tapos biglang bagsak yung presyo. Yun, hindi ka nagka-interest sa mga yun? Hindi ka mabot. Kaya ko nga gumawa naka-turbo ng FD. So parang yun yung thinking ko eh. Wala nga challenge. Hindi naman siya ina-underdog eh. Kumbaga ngayon. Ina-hype pa nga. Oo, ina-hype pa nga siya eh. So parang ayoko to, bida. Oo, parang ganon. Tsaka gusto ko hanggat maaari may identity lahat ng kotse. So after nung GTR, sabi mo, pumasok na to kasabay niya. Tapos nawala yung GTR. That was the time na pinursige mo na yung setup nito. Which is the DC5 na... Kasi nung time din na yun, meron dapat akong kukuning S2000. Okay. Yan, ganda yun. Okay. So meron napunta dito na S2000. So yung S2000 na yun, dapat magkakasundo na kami doon sa presyo. Kaya lang nangyari, nung nalaman ko may recent accident siya, doon na po. Ano yan? AP1, AP2? AP1. Oo, kasi ang S2, basta nabunggulan ng konti, hindi na daw na ibabalik ng perfect eh. May kaibigan ako na nagsabi na banggayan, check mo. So nung nag-check ako, pinasok ko yung mugs niya, nakita ko yung medyo may labas dun sa kabilang part. Dun na. Tapos in-adjust ko na, wala eh. Ayaw. Kaya sabi ko, mukha nga. Inayawan ko yun. Yun. Dapat din doon mapupunta lahat. Anong tema mo dapat sa S2? Nung time na yun, gustong-gusto ko talaga yung Jace. Nung katulad nung kay Bri. Ganda rin nun. Ano yung color Gray. Bri Alonso. So, ibig sabihin, ganda rin nung ibig sabihin, hindi ka, kumbaga, hindi porket meron ng ganon dito sa Pilipinas, walang problema sa'yo magbuo ulit ng ganon. Okay lang. Okay lang naman sa akin. Pero syempre, hanggat maaari, gusto mo yung merong touch mo, yung personal touch mo, kung ano yung makikita nila na pag sinabi nila, kahit S2000 yan, kahit DC5 yan, or SIR yan, merong identity. So, kitim yun. Hinahanap mo always pag nagbubuo ka, meron twist lagi. Yung gusto mo. Okay, so napansin ko sa mga builds na dati, straight seam. Mugen RR. Spoon. Yung isa, Grady, Grady Voltex. EK9 na hindi ko rin na-mention, namuntik ko rin mabuo yun. EK9, pandemic days, pero naputol. EK9 na dapat yung RTI na all-wheel drive, namin yun. Pagsasamahin namin yun para yung EK9 maging all-wheel drive. Yun. So, napansin ko nga na straight siya mag-build na gano'n. Straight to theme. Pero dito sa DC5, Mugen, tapos Jace yung fender. Dahil lang sa itsura. Dahil yung fender ng... Walang fender yung Mugen eh. So, syempre, ang gusto ko, go wider tayo sa harap as much as possible. So, yung ano yung pinakamalapit sa... Yung hindi tayo magmumukhang parang Liberty Walk o alam mo yun. Gusto ko hanggat maaari medyo malapit lang sa stock. So, yung Jace yung naging nakita kong option lang. So, wala ka ng choice kasi. Yes. So, what's the story behind this DC5? Anong year model to? 2004. 2004. 2004 to. So, yun nga, katulad nung napag-usapan din natin nung kanina, dapat for liquidation na yan, parang benta na lang. Parang nung time na yun, nung hindi ko nakuha S2000, parang nawalan ako ng gana. Kasi parang alam mo yung pag S2000, parang isa yan sa mga Holy Grail din. Holy Grail yan eh. So, nanghinayang ako dun. So, parang nawalan akong gana. Di lalo to, nawalan akong gana. Kasi nung time na yun, wala namang value to. So, para sa akin, gawin na lang pera. Kung ano na lang meron. Kung meron pa ulit makita, at least, buo tayo. So, parang nag-aay na naman ako nun sa GTR. Pero, again, nandun ako sa point na, gagawin ko sa GTR, lahat na lang, may iba. Alam mo yung, lahat, ginawa na ng iba eh.
Hindi pumasok sa isip mo yung kunyari 34, 33. Oo, meron. Meron mga time, meron din tayo mga instances na may nakausap tayo nagbebenta. Pero nung time na yun, hindi pa masyadong yung may access ka na may makita ka nagbebenta. Wala eh. So parang di ko rin wala. Mong imposible to. So naging sagabal sa'yo, sa ganun, is yung car mismo wala kang mahanap. Na kotse na So, bubuin. pero kung meron man nung time na yun, or 34, syempre. 34. Diba? Okay, NSX. Yan. So, si Team Honda Boy talaga yun, no? Bakit? Sa lahat ng choice lagi may Honda. Kumbaga may GTR, pero gusto ko na S2000. Iba eh. Ikaw, do you think... Pero, Tim is a different kind of Honda Boy. Hindi siya yung EKAG Honda Oo, Boy. iba. Siya yung may Honda Boy na may pera. Tama. Siya yung Honda Boy na may Spanish. Teka lang, so, ikaw, do you consider yourself a Honda Boy? Siguro. Kasi na-inlove ako eh. Na-inlove din talaga ako sa Honda. Kahit na sabihin mo nung una, nag-Nissan ako. Pero in the end, dun din ang bagsak. Honda, no? So guys, meron kaming episode regarding this DC5 all-wheel drive na turbo. Kung gusto nyo mapanood at go in detail na makita yung ginawa dito, check out yung video na yun. Para magka-idea kayo kung gaano ka-wild yung mga ginagawa ni Tim. Kasi sa story namin na to, magkaka-idea kayo, pero hindi nyo ma-visualize kung ano talaga, paano siya magbuo. So, in this, etong DC5 na to, this was built by him, medyo tamed ng onte compared dun sa mga previous builds niya, pero makikita nyo pa rin na compared to other people, wild pa rin. So, catch that sa Pinoy Build series natin. And, malapit niya matapos to, malapit niya na ibenta. So, Tim, meron ka bang, makakahingi ba tayo ng inspirational words sa'yo sa mga tao or sa mga bata na they want to be like you? I mean, to build cars, enjoy building, selling after, enjoy building again. Having a shop like this. Or kung meron ka pa mabibigay na technique sa kanila kung paano nila paplanuhin yung build nila. For example, meron na silang kotse, pero hindi nila alam paano nila sisimulan yung build na gusto nila, ganyan. So, do you have any tips for them? Ako, ang masasuggest ko lang, syempre kailangan talaga minsan may mga car community ka na lalapitan. Groups na mag-guide sa'yo. Kasi pagka sinolo mo yan, minsan hindi nagsasuccess yung mga plans eh, di ba? Lalo na sa mga project car. So, dun ka rin makakita ng mga pwede kang ma-inspire na, oy, gusto kong ganito. Pero dahil meron ka nakikita na hindi mo gusto, i-improve mo yun. So, ganun. So, pangalawa, syempre kailangan do your homework. Ako, laging ganun ako. Syempre, tingnan mo yung budget mo, kaya ba? Possible ba mabuo? So, kung kaya naman ang budget mo, why not? Ilista mo yun, i-itemize mo yun. Tapos, lagi ka lang din talagang, ako lagi rin kasi akong tumitingin din talaga sa iba. Kahit sa ibang bansa, na-appreciate ko yan. Tapos, tinitingnan ko ano yung pinaka-the best na nagawa nila. So, i-adapt ko yun. So, ganun ang ginagawa ko pag nagbubuo ako ng car. Tapos, in the end, lagi ko iniim na lagyan ng identity. Kumbaga, yung sabi mo nang naging common na sa ibang tao, yung itsura, like for example, sabi mo ng SIR, talagang, lalo na sa mga Gen Z, sa mga generation ngayon, no? Kakaiba eh. Gusto nila, purong lahat na lang, padek eh. Puro SIR eh. So, ang gusto ko lang na doon is, paano ka magiging iba? How will you stand out? So, si Tim, binibigyan niya na identity yung mga kotse, pero walang, kumbaga, nagkakaroon ng sentimental value sa kanya. Kasi nale-let go niya kasi rin ako eh. Siguro yung beliefs ko rin dati, yung paniniwala ko rin dati na before kasi, kumbaga, pinalaki kasi kami ng magulang namin na siguro malaki epekto yun, na maging humble ka, hanggat maaari, huwag kang maano sa material things. So, kung ma-attach ka dyan, yung tumating yung point na kailangan mo na siyang i-let go, pero hindi mo siya kaya let go. So, medyo magkakaroon ka ng attachment doon. Hindi na magiging healthy sa'yo yun. Kung nagiging anxiety mo yun, nagiging stress mo yun, let go mo. So, ang nangyayari, syempre, ako, pag alam kong
it's about time na i-let go, ko. Ganun siya. So, yun yung maganda. Tsaka yun nga, nag-enjoy ako mag-build. Dun, no? Nag-enjoy ako para talagang gusto ko talaga na hanggat maaari nagiging, alam mo yun, yung meron tayong mga inaay na project na sa susunod, paano kaya gagawin dito? Okay, ito, meron akong magandang tanong kay Tim. So let's say, for example, nagkaroon ng contest sa Pilipinas. Build Showdown. Kasi lahat ng build niya, ano eh, may budget eh. Milyon-milyon eh. O, let's say, for example, nagkaroon ng contest na Build Showdown, isa ka sa naging contestant, hindi ka pwede mag-back out. Di ba? Contestant ka kasi napili ka. Ang project is EG. Ang budget niya 500,000. Ano ang gagawin mo? So, kaninong question yan? That's the question from GP Lubricants. 500,000? EG. EG? Anong gagawin mo sa kanya? Hindi kasama yung kotse. Hindi kasama yung kotse. Kung may kotse ka na all stock, EG, PH12. PH12, oo. Tapos 500,000. Oo, tapos 500,000 lang ang budget. Hirap nun. Ay, contest nga eh. Ang hirap nun. Kung baga napatunayan nga sila yung magagaling mag-build eh. Kaya binigyan sila ng challenge. Oh. Siguro ano ko? Siguro yung performance sa engine medyo light lang. Magpo-focus ako medyo more on sa restoration ng sasakyan. Tapos konting twist sa loob sa interior. So yung mga halimbawa kaya nating pasok sa budget ng interior, like yung mga Japan na mga interior, mga SIR, di ba? Kulang na, no? Kulang na. Hindi na ako updated eh. Kulang. Alam mo, i-gathers 500,000 yung dilaw eh. Ay, grabe. Oo, kulang. Okay, next. Kasi tingin ko mali yung choice of car mo sa kanya, EG. Kasi wala siya sa level na yun eh. Yun na nga. Kaya nga mahirapan. Gusto ko mahirapan siya eh. Yun ang point eh. Kasi nadadalihan nga siya. Pero totoo, kasi... Di ba? Kasi yun ang nangyayari sa buhay. Ang totoo, EG ang unang pumapasok sa project car ng isang tao, lalo na pag mga tingnan mo kami dalawa. Di ba? Siguro kung may EG, kukuha ako sa Japan ng D15, double VTEC. Yun. Tapos, restoration. Paint, ganyan. I-renew ko lahat ng mga weather strip, rubber. Doon ako magpo-focus. Mga pang-ilalim, syempre, konting upgrades lang ng mga pang-performance. Tapos engine, i-overhaul natin ng, kumbaga, maganda, pero as is siya. Tapos konting air intake, ganun, throttle body. Kung ano yung kaya dun sa budget na hindi mo i-hype sa mga parts. Okay, so ang mangyayari sa engine niya, magandang pintura, lowered, naka D15. Stock lang everything. No? 500K. Ikaw, 500K, ano gagawin sa EG? B16 coilover. Ang bilis Yun na yun. Tanungin mo. Ikaw. I'll K-swap that bitch. Paano magkakasya yun? Yun na yun. Stock na. Okay. Bulutang all over. Butas-butas yung bubong. Pero K. Ikaw na nga nagsabi. K-series, di mo pa nasasalpak. 200 na B16 coilover lang eh. Tapos yun, sa 500. Kaso yun nga lang. Wala nang paggasolina. Pero alam mo, di ko alam yung sinabi mo, yung dilaw na interior, gano'n na pala. Oo. Brown glass, magkano? 100 Yung brown glass, 100 plus. Hundreds na. Nakabaliw. Wild, di ba? Wild. Yun nga, kasi gusto ko lang naman mapiga kay Tim. Ano ang mas kasi hindi siya normal na car guy. You can say that. Pero kumbaga, you can deny it yourself, pero hindi ka normal na car guy kasi mga binubuo mo, well budgeted. So, would he be also enjoying building a car na with a tight budget? Oo. Ako restoration talaga. Restoration na lang. Kasi mas gugustuhin ko sa sasakyan ko na well-maintained, na nasa condition, kaysa sa performance pero bulok. Meron mga hindi nagawa. Rico naman. No? K-swap pero butas ang flooring. Diba? K-swap pero walang hood, walang windshield, walang pintuan. Oo nga. Di ba? Mas gugustuhin ko yun. Tapos pag meron ka ng budget, edi syempre, saka mo unti-unti. Okay guys, so ang natutunan nyo ngayon is to learn Spanish. Yes!
At Sa haba ng pinag-usapan, Spanish, ano? If you want to build a car, matuto kayo mag-Spanish. tuto kayo mag-Spanish. At lahat ng kotseng yan, na-afford niya Ma-afford mo rin. sa paghugas ng pinggan sa Spain. Okay? Yan yung nakuha nyo at this episode. So, meron ka ba gustong i-shout out sa mga guests natin? Well, shoutout dun sa mga lagi nagsosupport sa atin dito sa shop, no? Yung mga kaibigan natin, lalo na sa mga car industry. Ano mo yung address? Medyo marami. and how yung address ng shop, yung Okay. kung paano ka nila makukontakt. Okay. So, guys, meron tayong Facebook page, Titan Auto Parts, no? And accessories. Tapos, we are located here sa 4037B, Lychee Street, Barangay General T. De Leon, Valenzuela City. So, kung halimbawa, you're coming from Quezon City, Smart Connect lang, Mindanao, o kaya NLEX, Balintawak, then going to Karohatan Smart Connect, exit lang ng parada. Exit. Yun na yun. Pag U-turn, nandito na agad yun. From Manila naman, going here, Karohatan Smart Connect again, pero exit naman ng General T. De Leon. Exit. Yan. Ganun lang Services kasi. offered. Service offered natin, kanina nabanggit na natin yan. Lahat ng PMS, heavy PMS, change oil, EGR cleaning, transmission, fluid change, lahat yan. Under chassis, programming sa mga European, yan, calibration, palit ng mga parts, ordered ng mga parts ng mga European, meron tayo niyan. Yung mga ibang mga limited din na mga performance parts, meron din naman tayo sama. Pero syempre lahat yan pre-ordered. Yan. Pwede kayo umorder sa akin. So, kunwari meron kang customer na pumasok na may budget, sabihin niya, Tim, gusto ko ganitong team, pwede mo ba tulungan buuin yan? Bibigay ko sa iyo kotse, ikaw na magbuo. Actually, marami ng ganun sa amin. So, nakabuo na kami ng Porsche na it was sitting in their garage for almost 10 years na hindi nag-i-start. Nabuo namin yun, napaandar namin, ni-rebuild namin, ni-restore namin. Tapos naglagay din kami ng mga performance. Meron din isa pang Porsche Carrera na only budget yung may-ari. So, ginagawa natin yan. So, yung mga kits na order natin yan. Na-order yung mga performance parts, na-order natin. Maintaining parts, yung mga under chassis, yung mga anything Okay. na-order natin. Basta may budget kayo. Tama na to. Kaya na pa ako sinasampal ng kahirapan. Hindi! Let's go. So, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank Thank you. you, thank you. Nakakalungkot. Oo. Ayos din, Ay, nako. One